Balisa umano ang karamihan ng mga kongresista ngayon na baka madawit ang kanilang mga pangalan sa investigasyon sa flood control scam. Si MJ Mondihar magbabalita. Nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record. Yan ang assessment ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Kaugnay sa 60-day suspension ay pinato ng Kamara laban sa kapwa congressman na si Kiko Barzaga ng Cavite. Ani Leviste, pinadalo umano ang lahat ng congressman sa plenary session para makakuha ng 2/3 of votes na kailangan para parusahan ng isang mambabatas. Isa si Leviste sa 5 kongresista na tutol sa suspension. Pinuna naman ito ang kawalan ng accomplishments ng Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas. Saad niya, wala sa focus ngayon ang maraming kongresista. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay huwag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Isa rin daw ang 20th Congress at pinakatahimik na kongreso sa kasaysayan. Assessment ng mga veteranong kongresista ani Leviste. Nauna nang nagbabala si Ombudsman Boying Rimulya na posibleng magkaroon ng major disruption sa Kamara dahil sa dami ng kongresistang sangkot sa anomalya sa flood control. Wala nga masyadong ibang tinatalakay na mga batas ngayong nakaraang buwan na ito dahil nga distracted ang mga congressman sa kanilang mga sariling mga legal issues. Samantala, binalaan naman ni Quezon City Representative Bong Suntay ang publiko sa masamang epekto ng suspensyon kay Congressman Barzaga. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Sa namugadong kongresista, wrong move para sa liderato ang parusahan ng isang mambabatas na naghahayag lamang ng kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Hindi ito ang panahon para paliitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.